Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat kabanata 3381. Subalit mariing pinagdikit ni Daryl ang kanyang mga ngipin, hindi pa rin niya maisantabi ang pride. Ako man ang kinilala bilang pinakamagaling na manghuhuli ng criminal sa Bounty Alliance pero inutusan akong humingi ng tawad sa lalaking ito. Paano ko pa mapapakita ang aking mukha pagkatapos nito? Ipis ang pasensya ni Daryl, nagbuntong hininga siya. Well, dahil ayaw mong humingi ng tawad, kalimutan mo na lang, Madeline, nakita mong binigyan ko siya ng tsansa pero hindi niya ito tinanggap. Nagunat siya ng kamay at tinapak ang ulo ng dragon at nagkunwaring sabihing, matagal ka nang nagugutom, dragon, bakit hindi mo nalang kainin ng lalaking ito para mabusog ka, roar. Pagtapos magsalita ni Daryl, umungal ang dragon at mabilis na nilapitan si Colin, mabilis na natamba si Colin at nanghina ang kanyang binti at bumagsak siya sa sahig habang sumisigaw. Huwag, Daryl, nagkamali ako, pakiusap, tulungan mo akong magmakaawa. Huwag mong hayaang kainin ako ng dragon, naging siraulo ako bago ito mangyari, hindi ako naging tao, hindi dapat kita tinrato ng ganoon, mapapatawad mo ba ako? Natakot si Colin nung sabihin niya yun kay Daryl, halos maihi siya, ayaw niyang maging sobrang takot pero walang ibang paraan, masyadong malakas ang dragon at alam niyang wala siyang laban dito. Nalungkot siya pagtapos niyang magmakaawa kay Daryl, tinalo ako ni Daryl sa harap ng pinsan ko. Kapag napasa kamay ko siya balang araw ay hindi ko siya hahayaang makatakas, naisip niya. Narinig ni Daryl ang pagmamakaawa ni Colin at bahagya siyang ngumiti bago niya napatigil ang dragon. Nagulat pati si Madeline. Daryl, bakit sobrang masunurin sa'yo ng dragon na ito? Tanong ng babae. Sabi ko naman sa'yo, kaya kung makipag-usap sa kanila, hindi ba? Nakangiting sambit ni Daryl, mariing kinagat ni Madeline ang kanyang mga labi at naramdaman niyang tila may mali. Isang bagay na ang may kakayahang makipag-usap sa dragon, pero iba rin ang mapasunod ito sa mga utos mo. Hindi na sumali si Daryl sa mga walang kabuluhang pag-uusap at hinudyok niya sina Madeline at Colin na tumalon sa likod ng dragon. Noong una ay natakot sina Madeline at Colin kaya hindi sila nagtangkang umakyat, pero nang makita nila na masunurin ang dragon, maingat silang tumalon sa likod nito, whoosh! Pag-akyat nila sa likod nila ay inutusan ni Daryl ang dragon na unatin ang mga pakpak at lumipad palabas ng kuweba. Di nagtagal at lumabas sila sa kuweba at umangat at mood ni Daryl nang tumaas sila sa langit. Sa wakas, lumilipad na ako. Kailangan kong hanapin si Teddy mamaya pagbalik ko sa Storm City para ayusin ang mga bagay, naisip niya. Samantala, nakaupo sina Madeline at Colin sa likod ng dragon habang nakatingin sa ibaba sa mga bundok at ilog. Labis silang nagulat at nasabik nang makita nila ang pangyayari. Hindi nila inakalang mabubuhay pa sila kapag nakita nila ang dragon, ang hindi pa nila inaasahan ay ang makaupo sa likod ng dragon at lumipad pataas sa langit. Di nagtagal ay unti-unting lumapag ang dragon sa gilid ng burol nang sumenya si Daryl. Ngumiti si Daryl at nagsalita ng makababa na sina Madeline at Colin sa likod nito. Marami pa akong gagawing mga importanteng bagay kaya hindi ko na kayo susundan, Madeline. Niloko ni Teddy na nagmula sa Storm City si Daryl at dinunot nitong mapunta ang lalaki sa underground cave. Kailangang ayusin ni Daryl ang mga bahay kay Teddy at magiging magulo kapag sumama sina Madeline at Colin. Tumango si Madeline, okay, magkikita na lang tayong muli, pagtapos ay umalis na siya kasama si Colin. Kabanata 3382, pagtapos niyang panoorin ang paglalakad palayo ng dalawa, huminga ng malalim si Daryl at lumingon sa dragon. Umalis ka na at maghanap ng bagong tahanan. Tandaan mong hindi ka na maaaring gumawa ng masasamang bagay at hamakin ang sangkatauhan, naisip ni Daryl na bumalik sa Storm City kasama ang dragon pero naalala niya kung gaano ito kalaki, sumuko na siya sa ideyang yun para maiwasan ang pagdulot ng pagkataranta ng mga mamamayan. Masusunod, Master, magalang na sagot ng dragon at lumipad siya palayo. Huminga ng malalim si Daryl pagtapos niyang panuorin ang paglaho ng dragon sa langit. Pagtapos ay tumalikod siya at nagtungo sa direksyon ng Storm City. Makalipas ang kalahating oras, dumating siya sa Storm City, medyo napagod si Daryl dahil sa pagkakakulong sa underground cave sa loob ng halos 10 oras,
Nakakita siya ng matutuluyan para makapagpahinga pagpasok niya sa syudad bago niya hanapin si Teddy. Tanghali at maraming tao sa tavern, pagkaupo ni Daryl ay narinig niya ang mga bisita sa kabilang lamesa habang nag-uusap tungkol sa Peking Goddess of Light. Narinig mo na ba, na iligtas ang Goddess of Light? Naroon ako kahapon, babae rin ang taong pumunta sa execution platform at napakalakas niya. Oh, nakita ko rin yun, maganda ang babae pero mukha siyang matapang. Nagulat si Daryl nang marinig niya ang mga nagsasalitang bisita. Yun pala ay hindi nagsinungaling si Teddy sa akin, na iligtas si Mia Oyeng. Mapait na napangiti sa sarili ang lalaki, gulat pa rin siya, kaya hindi ko naintindihan si Teddy na wala ang isipan ko dahil gusto kong makita si Mia Oyeng. Pagkatapos ay kalmadong umupo roon si Daryl at nagpatuloy sa pakikinig sa mga diskursyo ng mga bisita sa kabilang lamesa, base sa kanilang paglalarawan ng tagapagligtas. Mabilis na nalaman ni Daryl na si Yanhong ang nagligtas kay Mia Oyeng. Biglang nag-alala si Daryl, dumating at nawala si Yanhong nang walang bakas, kaya mahirap ang mahanap siya. Isa pa, hindi magkasundo sina Yanhong at Mia Oyeng, sinong nakakaalam kung anong mangyayari kapag napasa kamay ni Yanhong si Mia Oyeng. Pagtapos sandaling magpahinga sa tavern, hindi nahahanapin ni Daryl si Teddy, sa halip ay mabilis siyang pumunta sa Dayrise Principality. Alam niyang kailangan niya ng tulong para mahanap kung nasaan si Yanhong. Isa pa, ginawa siyang kabalyero ng duke ng Dayrise Principality. Samantala, nagtipon ng mga kinatawan ng 5 principalities sa mall sa mansyon ng mayor sa Storm City. Pinamumunuan ni Teddy ang magkasamang hukbo at matagumpay na nabawi ang Storm City. Nang sandaling yun ay biglang nagpakita ang 12 paladins para talunin si Mia Oyeng. Di nagtagal, kumalat ang insidente sa 5 principalities. Pagkatapos ay nagpadala ng mga kinatawan ang 5 principalities para pag-usapan kung anong gagawin sa Dayrise Principality. Makinig ang lahat, mayroon akong hindi magandang balita para sa inyong lahat. Nailigtas ang Peking Goddess of Light, mapait na nakangiting sabi ng nakaupong si Teddy sa main seat habang tumingin siya sa paligid ng hall. Nagkagulo ang buong hall, nailigtas ang Peking Goddess of Light, tapos, ano nang gagawin natin? Tama? Narinig kong napakalakas daw ng Peking Goddess of Light. Paniguradong abalin siya sa Dayrise Principality ngayong nailigtas siya, para magpatuloy sa pagsuporta sa paglunsad ng digmaan. Oh, isa-isang malaki at tagong panganib, ipinakita ng lahat ang kanilang mga opinyon habang nag-aalala ang tingin sa kanilang mga mukha. Kabanata 3383, ngumiti si Teddy at sinubukan niyang pakalmayan ang hindi mapakialang mga tao. Huwag kayong mag-alalang lahat, napasuko ng 12 paladins ang Goddess of Light. Pinuntirya siya ng Temple of Light, kaya nasa panganib siya, hindi siya makakapag-alok ng suporta sa Dayrise Principality, kaya huwag na tayong mag-alala tungkol doon. Mukhang kalmado ang lahat ng nasa paligid ni Teddy pagtapos niyang magpaliwanag, yun ang sinabi ko, kung ganoon ay hindi na tayo magkakaroon ng mga pag-aalala, pag-usapan na natin kung anong gagawin sa Dayrise Principality. Pinag-usapan ng lahat kung paano atakihin ang Dayrise Principality pero hindi sila makahanap ng magandang rason para magsagawa ng pag-atake matapos ang mahabang pag-uusap. Wala kang sapat na rason para magsagawa ng labanan sa Roland Continent, biglang may naisip si Teddy at ngumiti, mayroon akong ideya, kalahating araw na ang nakakaraan nang manghimasok sa Storm City ang isang lalaki para iligtas ang Goddess of Light. Nalaman kong Darren ang kanyang pangalan at siya rin ang pumatay kay Winston. Napakalakas ng lalaking ito at mayroong siyang malapit na relasyon sa Dayrise Principality, mayroon din siyang relasyon sa Goddess of Light. Magpadala tayo ng envoy para isuko ng Dayrise Principality si Darren, kapag hindi sila pumayag ay magkakaroon tayo ng rason para maipadala ang ating hukbo, nagkatingin ang lahat nang marinig nila ang suhestyon nito. Sa wakas may biglang sumigaw, pero paano kung isuko ng Dayrise Principality si Darren? Tumango ang iba. Tumawa at umiling si Teddy, hindi magagawang isuko ng Dayrise Principality si Darren, kalahating araw lang ang nakakaraan nang pamunuan ko siya sa kuweba sa ilalim ng Storm Mountain. Mapanganib doon kaya baka patay na siya, hindi pa rin alam ng Dayrise Principality ang tungkol dito kaya paano nila posibleng isuko ang lalaki, matapos nilang marinig ang paliwanag ni Teddy. Napagtanto ng lahat na mabuting plano yun at napangiti silang lahat, hahaha, magandang ideya ito. Hindi na masama, samantala, may nangyayari sa hall sa kabisera ng Dayrise Principality.
Pinadala ng 5 principalities ang kanilang 5 mga sugo para tanungin ang Darius Principality na isuko si Daryl, kung hindi ay magpapadala sila ng mga sundalo, di nagtagal at mabilis na kumalat sa hall ang balita. Nagulat at nagalit ang duke sa natanggap nilang balita, mabilis niyang tinawag ang mga mayor mula sa malalaking syudad para sama-samang pag-usapan ang tungkol doon. Nakaupo ang duke sa Dragon Throne habang malamig at galit ang tingin sa kanyang mukha. Makinig ang lahat, sa tingin ko ay sumusobra na ang 5 principalities, nakuha na nila ang Storm City pero pinilit pa rin nilang ibigay ko si Daryl. Ano sa tingin niyo? Kalmadong sambit nito, nagalit ang duke, hindi lamang isang battle stagist ang kabalyerong si Daryl, isa rin siyang mahusay na pintor. Paano siya ibibigay ng duke sa 5 principalities? Kapag hindi sumang-ayon ng duke, magkakaisa ang 5 principalities laban sa Darius Principality. Si Jameson ang unang tumayo at dahan-daang nagsalita, iyong kamahalan, nilinaw ng mga sugo mula sa 5 principalities na gusto nilang ibigay si Darren dahil may ugnayan ito sa Goddess of Light. Ibibigay namin siya, bukod doon, tayo ang nagsimula ng digmaan, seryoso ang tingin ni Jameson, sa tingin ko ay mainam na ibigay si Darren para mapanatiling masaya ang 5 principalities sa ngayon. Kung hindi ay ipapadala nila ang kanilang mga sundalo at hindi natin sila malalabanan, mukha siyang mapagbigay pero hindi mahirap na makita ang malamig at nananakot na tingin sa kanyang mga mata nang magsalita siya. Paulit-ulit akong ipinahiya ni Darren, hindi ko mapapalampas ang oportunidad para pabagsakin siya. Pagkatapos ay tumayo kaagad si Albert at sinigawan si Jameson, tumahimik ka. Mayroon ka bang konsensya nang sabihin mo ito? Huwag mong kakalimutan ang 2 beses na pag-atake ng magkasamang hukbo sa Sunshine City, si Mr. Darren ang tumulong sa akin para depensahan ang syudad. Ginawa rin siyang kabalyero ng duke, kapag sumuko tayo sa puwersa at ibinigay siya, paano mapapanatili ang Darius Principality ang magandang reputasyon at makakuha ng posisyon sa Roland Continent sa hinaharap? Puro swerte lamang na naging matagumpay si Darren sa pagtulong sa Sunshine City, wala siyang totoong abilidad o kakayahan. Kapag nagbigay ka ng suhestyon na hindi isuko si Darren, ikaw ba ang lalaban sa pinagsamang hukbo kapag ipinadala nila ang kanilang mga sundalo? Kaya mo bang labanan ang kanilang pag-atake? Sanggal ni Jameson, ikaw, na mula si Albert, nakaramdam siya ng galit. Kabanata 3384, kumunat ang noo ng duke nang mapansin niya ang pagbigat ng paligid. Kumaway siya, sige, itigil na ang mga ingay. Natahimik sina Albert at Jameson at gumilid ng magsalita ang duke. Nang sumunod na segundo, nag-isip at dahan-daang nagsalita ang duke, tungkol ito sa prestihiyo at kaligtasan ng Darius Principality, pag-iisipan ko itong mabuti, maaari na kayong umalis. Naipit sa problema ang duke, nainis at nairita siya. Opo, aking Panginoon, sabay-sabay na sumagot ang mga mayor bago sila isa-isang umalis sa hall. Lumapit si Jameson pagkaalis ng lahat, aking Panginoon, hindi mo ba talaga ibibigay si Darren? Hindi namin kakayanin kapag inatake kami ng 5 principalities, magalang niyang sambit sa duke. Siyempre alam ko yun, pero ngayon ay kabalyero at parte na ng Darius Principality si Darren, kapag binigay ko siya sa 5 principalities, paano mamumuno ang principality na ito sa hinaharap, sinong makukumbinsi sa pamumuno ko? Napabuntong hininga siya, bahagyang ngumiti si Jameson, yun pala ay nag-aalala ka tungkol dito. Paano kung ganito, hayaan mo akong bahala sa bagay na ito kapag bumalik si Darren. Ikaw na ang bahala sa bagay na ito, nagulat ang duke, tumango si Jameson, oo, mag-iisip ako ng paraan para mahuli si Darren at ibibigay ko siya sa 5 principalities. Nang sandaling yun ay sasabihin kong desisyon kong gawin yun, aking Panginoon. Hindi mo kailangang mag-alala kung masisira ang iyong reputasyon. Sandaling nag-isip ang duke at tumango, well, gawin mo kung anong sinabi mo. Hindi gustong isuko ng duke si Darren, pero walang ibang paraan, kailangan niyang sumang-ayon dito para iwasan ang digmaan. Samantala, sa wakas at dumating na si Daryl sa kabisera ng lungsod ng Darius Principality makalipas ang 2 oras na paglipad. Sa tingin ko ay nagpapahinga na si Albert sa ganitong oras. Naisip niya habang naglalakad palapit sa manor na tinitirhan ni Albert, nilapitan niya ang manor, nagmadaling lumapit ang isang rider na sundalo para bumati, iyong kamahalan. Anong meron sa'yo? Huminto si Daryl at nakasimangot na nagtanong, inaral niya ang kabalyero habang nagsasalita at napagtanto niyang hindi ito nagtatrabaho para kay Albert base sa kasuutan nito.
Iyong kamahalan, isa akong rider sa ilalim ni Mayor Jameson, mayroon kayong pag-uusapan, iyong kamahalan, magalang na sambit ng kabalyero habang may seryosong ekspresyon. Jameson, kumunat ang noo ni Daryl sa kanyang narinig, palaging hindi sang-ayon si Jameson sa kanya at paniguradong mayroon siyang layunin kapag nagpadala siya ng tao para biglaang hanapin ang lalaki. Pinag-isipan ni Daryl ang tungkol dito at umiling, patawad, mayroon pa akong gagawin, sa ibang araw na natin ito gawin. Aalis na siya nang biglang nagsalita ang kabalyero. Iyong kamahalan, gusto mo bang makita si Mayor Albert? Tinawag siya ng duke at nasa palasyo pa rin siya ngayon. Mayroong mga importanteng bagay na gustong sabihin sa iyo si Mayor Jameson, please, sumama ka sa akin, kung hindi ay hindi ko matatapos ang trabaho ko. Nasa palasyo si Albert, nagkamot ng ulo si Daryl, well, kumilos ka at pamunuan ng daanan, sambit nito. Pinamunuan si Daryl ng rider na sundalo, di nagtagal at nakarating siya sa manor ni Mayor Jameson. Pagkatapos niya sa hall ng manor, nakita niya ang nakaupong si Jameson habang naghihintay sa kanya. Mabilis na tumayo si Jameson nang makita niya si Daryl at nakangiti itong nagsalita. Nandito ang magiting na pintor, pakiusap, palampasin ninyo ang hindi naming pagbati sa inyo sa labas. Bakit mo ako hinahanap, Jameson? Diretsyong tanong ni Daryl. Tinamad itong magpaligoy-ligoy. Ngumiti si Jameson, palagi akong hindi sang-ayon sa iyo, Jameson at nakikita kong may mga kamalian ka sa kahit na anong bagay. Ngayong iisipin ito, ginagawa ko ang lahat ng iyon dahil naiinggit ako sa iyong talent, hindi ko dapat ginawa iyon. Kabanata 3385, isa ka ng kabalyero ngayon at pareho tayong nagtatrabaho sa duke, nasa iisang bangka tayo kaya gusto kong humingi ng tawad sa iyo ngayong araw. Naghanda ako ng banquet kaya sanay huwag mong tanggihan ang aking imbitasyon, nagpakitang sabik at seryosong tingin si Jameson pero may bakas ng pagiging mapanlinlang sa kanyang mga mata. Kumurap ang hindi makapaniwalang si Daryl, hindi naging maayos ni Jameson, paniguradong may malansang pangyayari kapag bigla siyang lumapit at naging mabait sa akin. Subalit hindi magiging maganda kung bigla ang bibigwin ni Daryl si Jameson, kaya naisip niyang alamin muna kung anong balak ni Jameson. Isang magandang pagkilos iyon, Mayor, bumulong at tumango ito. Nagliwanag si Jameson nang mapansin niyang hindi tinanggihan ni Daryl ang kanyang imbitasyon, hinanda ko ang banquet sa likod, please, sumama ka sa akin, mabilis nitong sambit. Pinamunuan ni Jameson ang daanan habang nakasunod sa kanya si Daryl, nagulat si Daryl pagkarating nila sa likurang bahagi, walang laman ang kwarto, walang nakahandang banquet, wala man lang lamesa. Click, biglang suminghal si Jameson at naglagay ng pangharang sa pintuan, pagtapos ay bumagsak ang isang malaking kulungan mula sa kisame, nakulong dito si Daryl. Chok-chok, kaagad nagpakita ang cylinders sa apat na pader ng kwarto at lumabas sa mga ito ang 12-dosenang balahibong pana na kasing laki ng palad. Napakabilis ng pangyayari at masyadong maliit ang bakal na kulungan, walang pag-iilagan si Daryl sa mga pag-atake, di nagtagal at nataman siya ng 6 o 7 pana. Tiniis ni Daryl ang sakit at umakyat ang kanyang galit. Sabi ko na nga ba, paniguradong nagplano ka ng masama para bigla itong gawin, isa na akong kabalyero ngayon. Naiisip mo ba ang mga maaaring kahinatnan ng mga ginagawa mo sa akin? Nagalit siya at ikinulong ang mga tingin kay Jameson. Sa wakas at napagtanto ni Daryl na hindi ito ginawa ni Jameson para humingi ng tawad sa kanya pero ang harangin at atakihin siya. Hindi natarante si Jameson kahit na naramdaman niya ang galit ni Daryl. Sa halip ay tumawa ito, hindi ako sisisihin ng duke kahit malaman niya ang tungkol dito, katunayan ay pinadala ng 5 principalities ang kanilang mga sugo para makipagkasundo. Magiging maayos ang kalagayan naming basta't ibibigay ka namin sa kanila, kung hindi ay magpapadala sila ng mga sundalo para umatake sa Dayrise Principality. Alang-alang sa kaligtasan ng Dayrise Principality, ito lang ang tanging paraan para mahuli ka at ibigay sa 5 principalities. Sigurado akong hindi ako sisisihin ng duke rito. Ano, so ginamit ako ng 5 principalities bilang kondisyon para takutin ang Dayrise Principality, kumunat ang noo ni Daryl at nanginig ang kanyang puso. Di nagtagal at bumalik siya sa wisyo, hindi siya naabala sa pagsali sa walang kabuluhang ito, binuksan niya ang kanyang internal energy para makalabas sa bakal na kulungan pero nagulat siya nang malaman niyang gawa sa napakatibay na materyal ang kulungan. Naramdaman din niya ang paghina ng buong katawan niya. May lason ba ang balahibong pana?
Hindi ba't dapat ay walang talab sa akin ang lahat ng klase ng lason? Nagulat at nalungkot si Daryl. Darren, gawa sa Star Quartz ang kulungang ito, kahit na ang Saint God ay hindi ito magagawang sirain, isa pa, na ilublob sa espesyal na pampamanhid ang mga balahibong pana. Kayang patulugin ng 12 nito ang 50 unicorn, nap-anak ka hanggang 6 o 7 nito kaya huwag mo nang sayangin pa ang enerhiya mo, suminghal si Jameson, at natuwa ito sa sarili, so, isa pala yung pampamanhid. Hindi nakapagtatakang hindi ko magamit ang lakas ko, naisip ni Daryl, naging kasing pula ng dugo ang kanyang mga mata nang sumigaw siya. Nakakamuhi ka, Jameson, walang hiya ka, pakawalan mo ako ngayon kundi ay pagsisisihan mo ito.